Ito yung tanong na kailan ba talaga nagiging pagmamayari ng isang tao ang isang condominium unit o ang property for that matter? Well, there's several badges of ownership. No? Ang final nun is upon delivery of the accessory. Kaya naging importanteng impormasyon kung kailan i-deliver yung susi ng condominium. However, ang ginagawa dito ng defense is nagpupresenta sila ng ebidensya as to kailan nag-vest yung ownership kasi ang sinasabi nila, ang pagbayad daw ng condominium dues, ang final na ebidensya ng actual ownership, ng acknowledgement ng mga korona ng ownership nila ng sinasabing ng naturang condominium. Attorney Trixie, binayaran naman nitong si Mrs. Corona itong association dues. Ibig po ba sabihin, inaamin din niya na simula nung pagsingil sa kanya nitong association dues, pag-aari na nila itong unit? Yun yung sinasabi nilang evidence nila kung kailan naging kanila yung naturang condominium. Yes. At tatanungin naman natin si Carla, 4 na witnesses ang pinlisinta ngayong araw na ito. Ano so far yung assessment mo dito sa mga nakita mo sa paglilitis? Sa tingin ko po maganda na 4 yung na witnesses today kasi para bukas mas konti na lang kasi 4 na nabawasan. Pero parang ang daming witnesses today na puro markings lang ata yung naganap. Parang at may mga witnesses pa na napresenta na dati so wala tayong masyadong maraming information na nakuha from the witnesses. So sana po by the rest of the week mas maraming information na madagdag dun sa nalalaman na ng publiko. Attorney Trixie, sa tingin niyo ba yung mga pagpresenta ngayon nitong mga witnesses, itong 4 na witnesses, ay nakatulong doon sa pag-build ng kaso ng defense? And if so, in what matter? Actually, hindi masyadong naisulong because we already had that information to begin with. For example, yung mga registers of deeds, nagtestigo na dati at even during the direct examination dun sa prosecution, ay alam na natin na ang subsequent owners ng mga naturang property na yon. So, ang ginagawa lang ng defense dito is naniniguro sila na maipasok into the record yung kanilang version ng interpretation ng mga documents na ito. So in terms of kung naisulong nila ang kaso nila, mahirap pong i-call yan kasi depende po kung gaano na-appreciate ng jury yan, ng mga senador, kung yung value ng interpretation ng defense dito sa sa subsequent ownerships at saka yung mga turnovers at kung kailan nag-vest yung actual ownership ng mga property. Maraming salamat, Attorney. Samantalang puntahan natin ang briefing ng prosekusyon. Nili yung kanina. Well, una, yung pagkakabasura, alam na naman natin yan. Mukhang mutan academic dahil napag-usapan na po yan. Pero siguro pagpapakita lang din ito sa proseso na talagang napakawala namang basehan yung reklamo na yon. And in fact, it's part and parcel ng recognition din ng Senate Impeachment Court na talagang ibabasura nila lahat ng motion na sa tingin nila ay pamamaraan lang para i-sidetrack o i-delay ang proceedings. Obviously, lahat yon yung contempt proceedings sa pagdating doon sa usapin na yon ay pamamaraan lamang po para magkaroon ng sideshow dito para mas tumagal yung usapin. And we are, of course, gladdened by that ruling because at least alam natin the trial can proceed based on evidence na kinakailangan talaga. Pangalawa, siguro yung, ano yung pangalawa? Yung sa, yung sa Defense Counsel, no? Yung, sabi nga po natin, yung witness today, marami pang mas lalong katanungan. This is the 5th day already insofar as the impeachment, insofar as the presentation of the defense evidence is concerned. Pang-5 araw na po ito. Pero so far, wala po tayong namimit, kundi puro mga testigo na prenisinta na ng prosecution, tinatanong ng mga bagay at mga ebidensya na naipresent na nung una, na of which we are all willing to stipulate on. We're still waiting for the mothership, no? Yung tingin namin ang inaantay ng mga senador at inaantay nating lahat ay yung mga paliwanag, hindi yung mga titulo. Lahat ito naipresenta na. They have not been able to present a single witness that can fully explain the reason for which the Chief Justice did not declare in his SALN 31 million pesos of his bank deposits, why he did not declare all his assets when they should have been declared, at kung bakit hindi niya binubuksan ang kanyang dollar accounts. Yun ang inaantay natin lahat. And we've spent the entire afternoon on witnesses na naipresenta na rehash. Siguro panghuli,
the most important realization here is that ang pakiramdam namin dito talaga, sa usapin lalo nung kanina, susubukan nilang hanapan ng pinaka-strained or minsan napaka-stretched na paliwanag kung bakit hindi na ilagay o hindi naging makatotohanan ang SALN. Simpleng-simple yung katanungan kanina. 2004, may titulo na. Sinasabi nila sa araw po na ito, sa kanilang testigo na taga Quezon City, yung register of deeds, sabi nila, itong mga properties na ito ay nasa pangalan ng anak, hindi ito pagmamayari ni Chief Justice sa kanyang asawa. Ano ang basehan nila? Ang basehan nila ay ang titulo, ang TCT, na wala daw sa pangalan ni Chief Justice, so kahit pasabihin natin na walang kapasidad yung mga anak, but we look at the title in terms of determining ownership. Yet when they present the last witness tonight, ang sasabihin nila is, bagamat fully paid na yan, na i-rehistro na sa pangalan nila ang CCT, hindi pa rin ho nila i-claim na pagmamayari ng ni Chief Justice ng kanyang asawa. Kaya Ayan po ang bahagi ng press briefing na sinasagawa ng prosecution panel. Samantala, pasasalamatan po natin ang ating mga panauhin ngayong araw na ito. Maraming salamat, Carl sa tinitigan at Attorney Trixie Angeles. Thank you rin. And tumungo naman tayo sa report ng aming kasamang si Ralph Rivas. Pero bago yan, ito muna mga highlights ngayong araw. Nagumpisa ang paglilitis, Day 31 po ngayon, sa pagitan ng mga manifestation ng mga senator judges. Nagsalita si Senadora Santiago, si Senator Joker Arroyo, at ito yung tungkol sa mga issue tungkol pa rin dito sa SALN, no? Ano ba daw yung mga offenses o yung mga exclusions na impeachable pagdating dito sa pag-file ng SALN? Makikita natin na pinakita ni Senator Million, sinabi ni Senator Million, ang failure to disclose SALN ay mismong sa dokumento daw ayon sa kanya. At ang trabaho ng prosekusyon ay ipakita na merong malis dito. At on the other side, ang defense, nasasabi na may good faith, no? At pumunta naman tayo dun sa mga kahit sinabi ni Senator Juan Ponce Enrile na there has to be one standard for all officials, low or high man, ang kalakaran mo sa gobyerno. At sinabi niya, ito yung honesty, no? Ito, ang first witness ng defense ngayong araw, si Engineer Mario Badillo, ang City Assessor ng Makati. Siya ay tumestigo patungkol sa tax declaration form sa The Column sa Makati City na inassess noong taong 2006. At pumunta naman tayo dun sa ikalawa nilang acting register of deeds ng Quezon City. Ang ikalawang witness sila, si Carlo V. Alcantara, na tinignan nga rin ang mga properties ng Chief Justice sa Burgundy, sa Kalayaan, sa Cubao at sa Ayala Heights. At ang pangatlong witness, si Attorney Randy Rotacio, ang RD ng Taguig City. Siya ay tumestigo patungkol sa mga dokumento sa mga properties sa Taguig, itong sa McKinley Hill at itong Bellagio. Ito yung mga bumabalik na witness, mga dokumento rin na nagamit na rin nung turn ng prosekusyon. Okay, nakita natin, pahuling witness ay si Ben Slim na naging property manager nga ng Ayala Columns, na pinakita rin naman yung mga pagbayad ni Ginang Corona doon sa values ng association dues. Puntahan natin si Ralph sa labas ng Senado. Yes, Cathy and Gio. Bukod kasi sa mga kaganapan sa loob ng Senado ay mayroon naman tayong natutunan dito sa labas ng Senate Impeachment Court, isang teorya na tinatawag nga itong damaged goods theory, na kapwa naman in-explain ng kapwa prosekusyon at depensa. Ano nga ba ito? Kahit na kasi walang kasalanan ng isang tao ay di na siya pwedeng magsilbi sa isang posisyon, sa isang public office dahil may bahid na siya ng kanyang reputasyon. Kapag nabahiran na nga daw itong reputasyon ay hindi na siya fit para mag-serve sa hudikatura. Para naman sa depensa, ito na umano ang laro ng prosecution this time around at hindi na umano nakabatay sa articles of impeachment na kanilang inilatag dito sa Senate Impeachment Court. Dagdag pa ng depensa, iba na ang standards na nilalapat ng prosecution as compared para kay Corona as compared sa other government officials, which shouldn't be daw ayon sa
prosekusyon. Pero ayon naman sa depensa ay dapat equal lamang ito. Pero paliwanag naman ng prosekusyon, hindi sila nag-impose ng standard, kundi ang mismong konstitusyon ang nagsabi na iba ang standard ng, sa judiciary at maging sa mga public officials. At i-connect na rin natin ito sa usapin ng SALN, no? Malinaw umano na hindi lamang, malinaw para sa prosekusyon na malinaw, hindi lamang ito mere negligence. Rather, may intent umano na magtago ng mga detalye ito si Chief Justice Renato Corona sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth. Matatandaan nga na may property siya na na-acquire niya ng, before pa, pero after 6 years pa niya nilagay sa kanyang SALN. Siguro mga katanungan siguro ang mga iniwan itong day 30 nitong impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Una na nga dito, ano ba ang silbi ng SALN? Kung pwede naman tayong magkamali or we can always fill out the missing details on the consecutive years na mangyayari. Or is it an impeachable offense kapag hindi kumpleto ang iyong SALN, or is it not? At isa pa dito kung patungkol naman sa damage goods theory, alin ba ang mas importante, kung may kasalanan ba ang tao or kung may bahid ito ang kanyang reputasyon? Siguro tomorrow na natin malalaman ang mga kasagutan dyan, no? Cathy, Gio, at dahil dyan, see you tomorrow para sa day 31 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Nako, ewan nga natin kung may kasagutan dyan sa mga tanong ni Raf, no? Open to debate yan. At magbabalik po muli bukas ang paglilitis katarungan para sa bayan, ganap na 1:30 ng hapon. Siyempre, sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, 15 news and cable networks, pati na rin sa live streaming sa www.ptv.ph. Ako po si Gio Tingson. At ako naman si Cathy San Gabriel. Maraming salamat at mabuhay Pilipinas.